Sinumpalpal ng isang geopolitical analyst ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard kaugnay na umanay walang basehang paratang sa issue ng disinformation sa South China Sea. Ito'y kasunod ng pagkakabanggit sa kanyang pangalan sa isinagawang pagdinig ng House of Representatives Strike Committee nitong Martes. Si Erica Rio magbabalita. Sabi ng tagapagsalita ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela, si Prof. Ana Malindugoy at ilang blogger ay bahagi raw ng isang network na nagpapakalat ng impormasyon na pabor sa China. Ang aligasyon, tinawag ni Malindugoy na reckless at baseless. Giit ni Malindugoy, hindi sapat ang mga pahayag ni Tariela at wala itong malinaw na ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa disinformation network. In the very first place, it doesn't mean kapag ang gusto mong mangyari ay magkaroon ng peaceful negotiation between the two countries, like for example the Philippines and China, on the issue of the disputed South China Sea, pro-China ka na. At in the very first place, what is wrong if you want to have a friendly relation with the Chinese or with China as a country? Di ba yun naman dapat ang ating tayo bilang isang bansa to have friends and to have a friendly relation with other countries, especially our neighbors. Bakit? May masama ba? Dapat rin daw ay kilalanin ang karapatan ng mga Pilipino na magpahayag ng kritisismo sa mga patakaran ng gobyerno, lalo na tayo ay isang demokratikong bansa. It doesn't mean kapag kritikal ang isang Pilipino sa policy ng gobyerno, it doesn't mean na pro-China ka na. It doesn't mean like that. It just means that we are a democracy. And in a democracy, there are various opinion and perspective pertaining to one issue. Bukod sa pagiging eksperto sa kaganapang pang-geopolitikal, si Malindugoy ay Vice President at Direktor ng Manila-based think tank na ASEAN Century Philippine Strategic Studies Institute at kasalukuyang PhD candidate sa Economics sa Peking University sa Beijing. Giit niya, mas makabubuti sanang ipagpatuloy ng Marcos Jr. administration ang foreign policy ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na friends to all, enemies to none, dahil ito naman ang posisyon ng bansa pagdating sa ugnayang panlabas. Kung sana lang ang Marcos Jr. administration tinuloy niya ang independent foreign policy of the Duterte administration na neutral and friends to all, enemies to none. So right now, hindi siya mahihirapan tumawag sa China ng tulong. Because at the end of the day, China is really the #1 economy already. Sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea, hindi lamang territorial dispute ang sentro ng usapan, kundi pati ang impormasyon at interpretasyon nito. Sa harap ng mga akusasyong may kaugnayan sa disinformation, iginiit ng ilang eksperto ang kahalagahan ng ebidensya, respeto sa malayang pagpapahayag at masusing pagsusuri sa bawat pananaw. Sa isang demokratikong lipunan, paalala nila, ang pagkakaiba ng opinyon ay hindi kaagad patunay ng panig o pagkakanulo, kundi bahagi ng mas malawak na diskurso tungo sa pambansang interes. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Erica Rio, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.